Sinita ng barangay ang ilang kabataan sa Maynila dahil sa pagpapaputok sa kalsada sa pagsalubong ng Pasko. Pangamba kasi ng ilang residenteng nagreklamo, baka pagmulan ito ng sunog. May unang balita si Bea Pinlac. Hoy, tabi ka! Tabi! Nagmistulang playground ng kabataan ang bahagi na to ng Moriones Street sa Tondo, Maynila. Kaliwat ka ng paputok ang sinindihan nila sa kalsada para salubungin ang Pasko. Inireklamo ito ng ilang residente. Okay lang naman na magpaputok, kaya lang syempre sa tamang lokasyon lang ng mga paputok. Yung mga kabataan kasi dito, matitigas yung ulo. Gusto ko, kahit pagsabihan mo sila na bawal magpaputok. Delikado lang po, pwede po magkasunog. Sinaway naman ng barangay ang mga kabataan na nagpapaputok sa kalsada. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa pulisya. Kaya lang yung mga kabataan, lalo na yung nagtitinda ng paputok dyan sa malalapit, hindi mo talaga sila, kumbaga sa kahit alam nilang bawal, pinipilit pa rin nila talagang magtinda. At yun mga kabataan, bumibili. May umiiral din na curfew sa Maynila para sa mga menor de edad, simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Panawagan ng barangay sa mga magulang. Yung mga anak po nila, gabayan nila, lalo na sa pagpapaputok. Kasi po hindi natin maiwasan na aksidente or disgrasya. Ayon sa Manila Police District, hindi pwedeng magpaputok kung saan-saan lang base sa Executive Order No. 36 ng Maynila. Pinapayagan lang ang paputok at pyrotechnic devices sa mga community fireworks display na may kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan. Nagpaalala naman si Mayor Isko Moreno sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok para aniya masiguro ang kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at Bagong Taon. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Naging makulay at maingay ang pagsalubong sa Pasko sa Boracay Island na binisita ng libu-libong turista. Live mula sa Malay Aklan, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John! Igan, marami na nga ngayon ang sinamantala na mag-early morning swim at bonding time dito sa beachfront area. Pero hindi lang ang White Sand Beach at ang malinaw na tubig dagat ang in-enjoy ng mga turista dito sa Isa ng Boracay dahil kagabi nga Noche Buena by the beach at fire dancing ang mas nagbigay ng kulay sa Pasko ng mga turista dito sa Isa ng Boracay. Libo-libong mga turista ang piniling magpasko sa isla ng Boracay. Dito lang Linggo hanggang Lunes, may average na 7,000 turista kada araw ang naitalang tumawid sa isla ayon sa Jettyport Management. At nadagdagan pa ito kahapon. Pagdating pa lang sa Cagban Port, mapapaindak na ang mga turista sa tugtog ng drums and lyres ng sikat na ati-atihan ng probinsya. Ang ilang turista, first time raw sa Boracay, gaya ni Mark na mula pa ng Russia. Many people told me about Boracay. This is the beautiful place, the most beautiful place on the Philippines. Excited rin si Maria na magpasko sa isla. Sabi nila, mas masarap daw dito. Tsaka talagang yung bakasyon namin dito baka kakaiba naman. Siyempre, Pasko, kaya buong pamilyang isinama ni Marifel. In-enjoy nila ang malinis na tubig dagat at White Sand Beach. I came here with my family all the way from Beijing. Naisipan namin na pumunta dito because number one, mas affordable yung fare compared to other destinations in the Philippines. Ayun. Tapos, easy access din sa mga activities, especially for a family with kids. Ilan lang sa water activities na patok sa mga bisita ay ang paddleboarding, parasailing, paraw-sailing at banana boat. Siyempre, naging makulay, masigla at merry ang Christmas night sa isla ng Boracay dahil sa kaliwat ka ng parties at pakulo ng mga establishmento. Sa ilang restaurants at bars, ala Santa's helpers ang costume ng mga staff. Siyempre, hindi mawawala ang inaabangang fire dance. May mga piniling mag-early Noche Buena habang nanonood ng fire dance. Kasi sir, binibisita talaga yung Boracay sir kasi yung meron po tayong fire dancer dito po sa Boracay, sa VHAB. Bali lahat po ng international, local, binibisita talaga po dito. Hindi lang mga establishmentong may mga pakulo, pati rin syempre ang mga turista. Ang pamilya ni Simon mula United Kingdom, nakasuot ng costume ni Santa Claus. It's a Christmas experience for them, which will be videoed and hopefully watched in years to come.
It's such a wonderful place to come to. The Philippines, Boracay. May acoustic band naman na humarana sa mga turista by the beach. Igan, inaasahan na ngayong araw ay mas dodoble pa ang mga turistang mag-Christmas break dito sa isa ng Boracay. Inaabisuhan naman ng LGU ang mga turistang naliligo sa dagat at nagbabonding dito sa beachfront area na Clay Go o Clean As You Go at huwag lang itapon kung saan-saan ang kanilang mga basura. Yan ang latest mula dito sa isa ng Boracay. Balik sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Sarado po ang ilang kalsada sa Mountain Province ito ang bisperas ng Pasko. Patuloy kasi ang unti-unting pagguho ng mga batong yan sa bahagi ng Mountain Province, Cagayan, Tabok Road. Bumubulusok din pababa ang mga limestone rock. Ayon sa DPWH Cordillera, tuloy-tuloy ang clearing operation sa lugar. Pinapayuhan muna ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Masayang sinalubong ng ilang mag-anak ang Pasko sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa Baguio City, kabi-kabilang atraksyon din ang pumatok sa mga namamasyal. Live mula sa Baguio City, may unang balita si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, ano ng temperatura dyan ngayon? Happy Holidays, Igan! As of 7 a.m. dito sa Baguio City ay naglalaro na nga sa 16 hanggang 17 degrees Celsius ang temperatura. Kagabi ay mering-meri naman ang naging selebrasyon ng Pasko dito sa syudad dahil sinalubong ito ng kaliwat ka ng mga fireworks display sa kalangitan. Maliban sa mga pasyalan sa Baguio City, isa rin sa mga must-stop na mga bumibisita sa City of Pines ang taunang Christmas Bazaar sa Rose Garden ng Burnham Park. Taon-taon ding nag-iiba ang tema at mga paandar ng mga nagbebenta rito. Sa Christmas Bazaar, hindi lang mga tiyan ang mabubusog dahil pati ang inyong mga mata maaaliw sa kaliwat ka ng showstopper performances. May mga nag-ala-matrix, singing performances at marami pang iba. Ang mga bata excited ding nakipaglaro at nakipagpicture sa mga life-size mascot. Pagkatapos ng food trip, nakaabang na rin ang ilan para sa pagsalubong ng Pasko. At habang naghihintay, nabutan namin ang ibang pamilya, couples at magbabarkada na tila nag-early handaan na bago pa man ang Noche Buena. Mag-aalas 8 rin ng gabi, may mga maaga nang nagpailaw ng kalangitan sa pamamagitan ng fireworks display. Dumagsa naman ang mga deboto sa Christmas Eve Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Bago ang misa, nagsagawa muna ng reenactment ng nativity scene ang ilang kabataan. Ang pamilya ng Dagupenyong si Julito sama-samang dumalo sa misa. Misa, tapos kunting handa lang, salo-salo lang. Kunti lang, hindi naman masyadong magaro. Na sana malasog kaming lahat. No? Tapos dito lang, doon din sa bayan natin, yung magkasama, walang gulo, tapos malayo kami sa sakit. Pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas ang misa. Sa kanyang homily, binigyang diin ng Arsobispo ang totoong kahulugan ng Pasko, kung saan nagkatawang tao si Jesus para sa sanlibutan. Kailangan nating alagaan ang katawan ng tao. Halimbawa, dahil minahal tayo ng Diyos, ang tunay na nagmamahal ay hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, sapagkat yung pagnanakaw, pagsisinungaling, panloloko sa kapwa-tao ay taliwas sa mensahe ng Pasko. Napuno naman ng saya ang pagsalubong ng Pasko ng mag-anak na Lopez sa Calasiao, Pangasinan. Bukod sa simpleng salo-salo, enjoy rin ang mga bata sa mga inihandang palaro. At syempre, hindi mawawala ang exchange gift, kung saan bawat miyembro ng pamilya ay nakatanggap ng regalo. Isa raw ito sa ipinapasalamat ng balikbayan at seafarer na si Raul Lopez, ang magdiwang ng Pasko na kasama ang buong pamilya. Being a seafarer, ito ang pinakamaligayang pagkakataon para sa amin, mga seafarers, kasi nga I will spend my Christmas to my family, di ba? Or even New Year. Igan,
Ayan, pagkatapos nga ng pagsalubong ng Pasko ay nakagala mode on naman ngayon ang ating mga kapuso para samantalahin ang long vacation at habang maaliwalas pa ang panahon ngayong umaga dito sa Baguio City. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo dyan, Igan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Maaga namang umakyat sa Tagaytay ang mga turista at kanilang mga kaanak para doon magdiwa ng Pasko. At may unang balita live si James Agustin. James, gaano naman kalamig dyan? Ay, ginaw na ginaw, oh. Maris, good morning at Merry Christmas. Nasa 23 degrees Celsius yung temperatura dito sa Tagaytay City ngayong umaga at ramdam na ramdam yung malamig na panahon. Kanina, kahit hindi pa bukas po yung mga sikat na pasyalan dito, maraming mga turista na nagtungo na dito kanina madaling araw para dito ipagdiwang ang Pasko. Ang iba galing pa nga po sa mga malalayong lugar. Hindi pa man bukas ang picnic grove sa Tagaytay, pila na ang mga sasakyan ng mga turista na dito magdiriwang ng Pasko. Si Dennis kagabi pa nagtungo rito kasama ang kanyang mag-anak at mga pamangkin. Galing silang Caloocan. Madaling puntahan. Tsaka yung ibang lugar kasi sobrang traffic. Eto, sobrang lamig po. Kahit naka long sleeve ka na, tumatagos eh. Maaga rin ang buong angkan ni Bong na bumiyahe mula sa Muntinlupa. Dala-dala nila ang mga pagsasaluhang pagkain. Bahagi na raw ito ng tradisyon ng kanilang pamilya. Feel na feel mo yung pagka-Desembre kasi ang ganda ng simoy ng hangin. O, malamig ang simoy ng hangin saka ramdam na ramdam mo yung Pasko talaga. Ay kasama yung mga pamilya, mga kaibigan. Dito rin pinili ni Norman at kanyang makaanak na magdiwang ng Pasko. Inagahan na raw nila ang biyahe dahil siguradong maraming turista mamaya. Gusto rin po namin mauna sa sa parking kasi medyo mamaya punuan na talaga siya. Kahit paano, yung lamig dito, nalalanghap mo rin ng medyo sariwa din talaga. Like Baguio, parang style Baguio na rin kasi dito. 2:00 naman na madaling araw umalis sa Angono Rizal si Jen, kasama ang kanyang boyfriend para maaga rin makapag-enjoy sa Tagaytay. Naisip lang po namin kasi po malamig. Po. Magta-try lang po namin yung picnic group, tapos after po nun kakain lang po, tapos uuwi na po kami. Hindi po kami maabutan ng traffic. Third wheel sa magkasintahan ng kanilang kaibigan na si Richard. Malamig po eh. Dito lang po nagpahangin lang po. Kasi stress din po eh. Pila rin ng mga sasakyan paakyat ng People's Park in the Sky. Maaga ang mga turista, gaya ng magkakaibigang ito na galing pang Santa Cruz, Laguna. Nagkaya lang po. At maganda daw po yung pasyalan dito eh. Sa lamig ng panahon, mabenta ang taho, lalo na ang strawberry flavor. Nangangalahati na nga ang tinda ni Nelson pasado 5:00 pa lang ng umaga. Kapasko talaga ngayon, araw ng Pasko eh. Marami talagang mamasyal. Talagang maiwasan mong mawalan na man lang na makakabinta naman, kahit kunti naman. Samantala Maris, ito yung sitwasyon dito sa labas ng People's Park in the Sky. Walang patid yung pagdating ng mga turista dito at may mga nagsiselfie po dito, magkakaibigan yan, mga magkakamag-anak. At ito pong People's Park in the Sky ay bukas kaninang 6:00 ng umaga hanggang mamayang 7:00 ng gabi. Alasahan na po ng mga kapuso natin yung matinding traffic dito sa Tagaytay City sa dami ng mga turista na nakita natin sa mga pasyalan dito sa lugar. Yan muna po yung latest mula po dito sa Tagaytay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kahit puyat sa Noche Buena, nagsimba at dumalo sa Misa de Aguinaldo ang mga Cebuano sa dalawang malalaking simbahan doon. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Malipayang Pasko, Igan, na mapayapang ipanagdiwang ng mga Cebuano ang Pasko. Simula kagabi sa pamamagitan ng Misa de Aguinaldo. Isang misa rin ang ipinagdaos dito sa Cebu Metropolitan Cathedral at sa katabing Basilica Minori del Santo Niño. Kahit puyat ang mga tao sa pagsalubong ng Noche Buena, nagsimba pa rin ang ilan na hindi nakapagsimba sa Christmas Eve Mass bilang pasasalamat sa mga biyaya mula sa may kapal. Higit sa pagdiriwang ang malaking pasasalamat nila sa ligtas mula sa mga sakuna na tumama sa Cebu, ang lindol noong September 30 at ang bagyong Tino noong November 4. Mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng kapulisan sa mga simbahan lalo na sa mga major churches sa lungsod at bayan ng Cebu Province.
Nasa 10,000 na kapulisan ang idineploy sa Central Visayas para sa seguridad ng publiko sa Pasko at magtuloy-tuloy ito hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Sa initial assessment ng Cebu City Police, wala namang naitalang major problem sa Pasko pero patuloy ang kanilang assessment. Igan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa Samal, Bataan, nagdaos ng panunuluyan o dula tungkol sa paghahanap ng matutuluyan sina Birheng Maria at Jose. Sinagawa yan 1 oras bago ang huling simbang gabi sa St. Catherine of Siena Parish Church o Catholic Church of Samal. Pinakita dyan kung paano ibinalita ng anghel si Gabriel na magiging ina siya ng anak ng Diyos at ang paglalakbay nila para makahanap ng matutuluyan sa Bethlehem. Ang Catholic Church of Samal ay isa sa pinakamatandang simbahan at binansagang isa sa 7 pilgrim churches ng Bataan. Ngayong Pasko, on his way na rin si Santa Claus kasama ang kanyang reindeers para mamigay ng regalo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Batay po yan sa computer animation ng North American Aerospace Defense Command o NORAD. Pwedeng matrack daw riyan si Santa Claus. Sinimulan nilang gawin yan noong 1955 nang may tumawag sa kanilang bata at nagtanong kung nasaan si Santa Claus. Huli kam ang isang insidente ng road rage sa Marikina City. Sa viral video, makitang konfrontasyon sa pagitan ng mga driver na magkatabing pickup at kotse sa Riverbanks Avenue. Ilang sandali lang lumabas ang isang lalaki mula sa puting sasakyan sa harap ng kotse at sinunggaban niya ang pickup driver. Sunod na lumabas ang isang babae mula sa pickup at nakisali rin sa away. Natigil lang ang gulo ng pumagitnang isa pang pasahero ng pickup. Batay sa investigasyon, magkakamag-anak pala ang sakay ng kotse at puting sasakyan sa harap nito. Nakaaway nila mga sakay ng pickup dahil sa gitgitan sa parking. Ay sa pulisya, nagkaareglo na ang mga sangkot. May nauna pang sakyan sa kanila na nakapasok na. Ngayon, sumusunod po itong pickup natin, yung nasa left side. Then from there po, hindi pa na po sila makapasok din kasi nga po, nakaharang na rin po yung hindi na nagbigay yung nasa white kasi naiharang niya na yung sasakyan niyang nauna. Then hanggang nagkatapat po yung Vios at saka yung pick-up. Nakamamangha at pambihira ang litrato ng kalawakan na isinapubliko ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Yan po ang kumpol ng napakaraming bituin sa loob ng isang napakalaking nebula. Ang kulay red at orange ay clouds of gas and dust. Yan ay bahagi umano ng Westerland 2, isang kilalang star cluster sa loob ng Milky Way. Ang litratong yan ay nakunan ng James Webb Space Telescope. Festive feels na ang ramdam sa Bethlehem kung saan pinaniniwalaang pinanganak si Jesucristo. Libo-libong turista at Palestinian ang dumagsa sa Manger Square dahil sa iba't ibang atraksyon at Christmas market. Isinagawa yan dahil sa nagpapatuloy na ceasefire sa pagitan ng Gaza at grupong Hamas. 2 taon niyang hindi naidaos dahil sa gulo. Para sa mga ilang kapuso natin sa kalye, paano nga ba masasabing maligaya ang Pasko? Para kay Nick Orozco, health is wealth. Wala, malungkot ang Pasko ngayon. Sobrang hirap ng buhay. Basta masaya ang Pasko, basta malakas lang ang katawan, healthy, yun lang. Kung si Gandara Luna naman ang tatanungin, kapag hindi tayo tinitipid daw bilang mamamayan, masaya na ang Pasko. Magiging masaya ang Pasko kung nagpapakatuto ko sa sarili mo. Kung nagsa-celebrate ka po kasama ang pamilya mo, lalo na po ng mga mahal mo sa buhay niyo po. Sapat na yon. Pero hindi magiging sapat ang Pasko kung tinitipid mo yung sarili mo ng 500 pesos. Iba't iba ang pangangailangan ng mga Pilipino para makamit ang maligayang Pasko. Pero base sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, marami pa rin ang naniniwala na magiging masaya ang Pasko nila. 68% ng mga respondent ang nagsabi na happy pa rin ang Pasko. 3% ito mas mataas noong nakaraang taon, 65% lang ang naniniwala na merry ang Christmas noong 2024. Pero mas mataas ang happiness sentiment ng mga na-survey noong 2023 at 2022 na 73% ang resulta. Ano pa nga ba magpapasaya sa ilan nating kapuso ngayong Pasko? Si Eya Lao may panawagan. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot!
Balanse daw dapat ang sweldo at gastusin, sabi ni Jay Batag. Kahit hindi naman ganun kataas ang sweldo. Okay lang at hindi ganun kataasan. Basta yung presyo ng bilihin, hindi ganun rin kamahalan. At syempre, iwas stress. Basta peace of mind, yun lang talaga mas mapagaan. Marine Services, ano nga ba yung most thankful ng mga Pilipino? Kalahati ng mga respondent nagsabi na yung good health at 1/3 naman ng mga respondent sabi yung kanilang family at yung maayos na gumigising bawat umaga. So Merry Christmas and Happy Birthday sa aking cameraman ngayon si Eman Almeda. Ito ang Street Hirit, Mama Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.